For today's vlog mga kamarites, nandito tayo ngayon sa pinaka-special na araw ni Kim at saka ni Noemi. At syempre nandito rin tayo kasi gusto rin natin masaksihan yung kanilang pinaka-special na araw. So syempre ako din, nagsuot din ako ng kanilang color theme. So simple lang mga kamarites, nag-blouse lang ako na kulay green. So sa reception na nga pala kami nagtuloy mag-asawa. Kasi kaninang umaga mga kamarites, marami tayong agenda. Nagpunta nga pala ako sa school ni Kurt para makita nga pala yung card niya at isa pa nga nagpunta rin ako sa community para makapagparista dahil nga tayo ay magpapacheck up din. Pagdating nga namin dito may mga tao nga dito sa labas. Syempre nahihiya akong pumasok sa loob. Kaya tinawagan ng asawa ko yung kapatid niya at ang sabi nga ikaunin daw nga ako sa labas. So pagpasok mo naman na andito lang sila sa may bungad. Yung mga ikinasal nga wala pa dito sa loob. Siguro kadadating lang din nila galing sa simbahan. Kaya naman ang mga newlyweds nagpapahinga muna dun sa kanilang kwarto. So syempre ang akin napakakulit na pamangkin naandito din dahil nga nagabay nga din siya kanina. Tapos si Kurt naman kasama na din ni inay kanina sa simbahan. So ito si Kyler nga kanina pa nga tumakbo ng tumakbo parang hindi napapagod. At habang nagpapahinga muna ang mga newlyweds, nagpalaro muna ang kanilang host. Nagtanong-tanong yung MC about sa newlyweds. Ngayon kung sino yung makahula ng tamang sagot, sila yung unang pipila dito sa buffet table. So syempre kapag kagutom ka na kailangan galingan. Charot. So nagtry nga si Tia Dory kaso mali yung kanyang sagot. Dahil ang tanong nga dito ay kung kaya nag-propose si Kim kay Noemi. So dito naman bumawi nga si Kuya JR. So ang tanong dito, ano ang Tagalog ng honeymoon? Pulot ka na. Pulot ka na! Pulot ka na! Is correct! Ang galing ni Kuya JR, no? Hindi ko alam yun. So, pang-apat nga yung table namin sa nakahula ng tamang sagot. May mga tanong pa nga dito kung saan nila balak mag-honeymoon, kung anong size ng kanilang paa. So, dun nga sa tanong na kung saan nila balak mag-honeymoon, marami din nakahula ng maling sagot. So, matagal din bago nahulaan. At ang tamang sagot nga ay sa Japan. Napasana all na lang talaga kami. Ito pa nga. At may sumagot pa nga, nasa bahay daw ng biyanan. O, diba? Kakaiba yung sagot. Napatawa na lang talaga kami. Maya-maya nga, dito na nga din si TJ at kagagaling nga lang din niya sa trabaho. Ito nga sa table naandito nga din yung mga tiyahin nga ng asawa ko. So bali pinsanin nga pala ng asawa ko yung ikinasal. Sa side nga pala ito ni Nainay. Maya-maya nga din magi-start na nga yung program. At bago nga yun yung mga kasama sa entourage kanina mga tinawag na. Yung maid of honor, yung mga bridesmaid, yan ang gaganda. Nagsayaw pa nga sila sa unahan, hindi ko na nga lang talaga nakuhanan kasi medyo malayo kami. Tapos syempre yung mga boys natin hindi rin magpapahuli at hindi rin magpapatalo. At syempre, meron din silang performance. Dito nga wala silang magagawa at napasayaw nga sila ng jumbo hotdog. Kaya mo ba to? O diba, para sa bride at saka sa groom, kailangan yung sumayaw. O diba, kahit nakakahiya, go lang. At syempre, nandito na ang ating newlywed. Congratulations, Noemi at Kim. Makikita mo naman talaga sa mga mukha nila kung gaano sila kasaya sa araw ng kanilang kasal. Best wishes nga pala sa inyong dalawa at ang tanging wish ko sa inyong dalawa ay palaging nasa center nyo si Lord sa buo nyong pagsasama. Dahil kung meron kayong Panginoon at naniniwala kayo sa Kanya, hindi matitibag ang pagsasama nyong dalawa. Pero oo, sabihin na natin na ang pagsasama ng mag-asawa ay hindi palaging masaya. May oras dyan na dadating ang tampuhan, galit, sama ng loob, selos. Dahil sa totoo lang, based on my experience, makikilala mo talaga ang asawa mo kapag nasa iisang bubong na kayo. Masasabi kong hindi natin palaging mahal ang ating mga asawa. Maraming challenges talagang pagdadaanan. Pero kahit ganon, palagi mo pa rin siyang piliin. Hindi solusyon ang hiwalayan kapag nag-aaway. Kailangan talaga sa mag-asawa yung communication. Kung may problema, kailangan pag-usapan. Or kung meron mga problema sa ugali, kailangan tayong mag-adjust. Naniniwala talaga ako doon na makikilala mo talaga siya kapag nasa iisang bahay na kayo, na kayong dalawa lang. Mas marami ka pang madidiscover na ugali niya na hindi mo alam nung magjowa pa lang kayo. Masarap talaga yung may asawa ka na merong makakaintindi sa'yo, yung makakasama mo, lalo na yung maalaga, tapos lulutuan ka pa kapag galing kang trabaho. Yung may madadantayan yung mga paam mo sa gabi, may maghihilot ng likod mo kapag may masakit, at syempre higit sa lahat, meron kang utusan. Charot. Well, masasabi ko lang na mas lumalalim talaga yung pagtitingin na ng mag-asawa kapag maraming challenges sa buhay. Doon nyo kasi malalaman kung gaano katatag yung magiging samahan nyo. Syempre, lalo na kapag bubuo na kayo ng pamilya at meron ng mga chikitig. So, ibang level naman yun, yung meron na kayong mga anak. Kasi hindi na nakapokus sa inyong dalawa lang. Dahil meron nang magbibigay ng bundle of joy. So, napakaganda ng ating bride. Congratulations, Kim at Noemi. Nandito kami sa unahan para magpa-picture. At syempre, si Noemi kumarites din yan. Hi, thank you!
sobrang thankful din ako kasi naka-attend ako sa kanilang wedding. Dagdag na naman to sa ating isi-shared memories. So pagkatapos namin magpa-picture mga kumarites, nagdiretso na nga tayo dito sa ating buffet. So hindi pa naman ako masyadong gutom mga kumarites kasi kanina bago kami umalis, kumain naman ako. So dahil nga nagka-calorie deficit tayo, sanay nga pala ako mag-fasting ngayon. Nakakaya ko na nga mag 18 hours fasting. So bukod nga dito sa vlog na to, meron pa nga pala akong i-edit na miesta tayo. Pero mas gusto kong unahin tong kasal kasi napakagandang i-share nito sa inyo. Sobrang kinikilig ako sa dalawang mag-asawang to. Diba? Ang cute nilang tingnan mga kumarites. Ang sweet. So kanina dun sa tanong kung ilan yung plano nilang maging anak, nakinig ko lang ha. Syempre kumarites tayo. Dalawa yung nakinig ko. So sana i-bless agad sila ng mga chikiting. Babae at lalaki sana para fair. Isang mini Noemi at isang mini Kim. O, diba? Muntik pa akong mabulol doon. So abangan na lang natin kung kailan yun. So nahagip lang sila ng camera ko dito sa may likod kaya binidyohan ko na rin. Malapit na dito sa katotohanan kaya naman maya na ulit ako magbibideo at kukuha muna ako ng pagkain. Dahil pagka ganitong may okasyon mga kumarites, hindi na ako magdadala ng timbangan. Ang mangyayari niyan, maging disiplinado ka sa mga kukuhanin mong pagkain. Si Kurt nga ay nauna na at ayan, kumakain na siya ng kanya. Ang asawa ko naman ay nakakuha na rin ng pagkain. Lahat nga ng kinuha ko ay tigi isang kutsara lang mga kumarites tapos konting kanin lang. Para nga din maubos ko at walang matira sa pinggan ko kasi sayang kung may matitira tayo. Meron pa nga silang lechon mga kumarites. So mataas yan sa cholesterol kaya hinay-hinay lang. Konting laman lang ng lechon yung kinuha ko para naman hindi magalit yung ating kamag-anak. Hindi yan magagalit kasi natikman naman natin siya. O diba? Charot lang. Sa ngayon kamag-anak pa natin siya pero pag pumayat ako hindi na, itatakwil na natin siya. Charot. Pwedeng kumain ng lechon basta moderate lang ha. So naubos ko naman yung pagkain ko at ang sarap mga kumarites, nabusog ako. At pagkatapos ko nga kumain ay nagpahindag-hindag ako dito sa labas. Nagpahangin na rin kasi medyo malamig sa loob. So kung may magtatanong dyan kung kasal nga ba kami ng asawa ko, yes mga kumarites, kasal kami. Civil wedding nga lang yung amin. So marami na rin kami napagdaanan ng aking asawa. Bukod sa ugali, sobrang dami pa pero mas pinipili namin ng isa't isa. Kinilig. So pauwi na nga kami mga kumarites at yung asawa ko nga ay nagpaalam na nga doon sa nanay ng newlyweds. Hindi na nga kami nakapagpaalam sa mga ikinasal kasi doon sa loob ay may program pa. So congratulations po ulit kay Kim at kay Noemi. Thank you for watching. Bye!